Blessed are you, Yahweh Elohim, King of the universe, who has given us eternal life through your Son Yeshua. Blessed are you, Yahweh Elohim, who has planted everlasting life in our midst. You have given us the Torah, the Tanakh, and the Brit Hadashah. Blessed are you, giver of the Torah, maintaining the Torah. Amen. So I'm starting to build my case on the book of Galatians because I'm going to present this in Davao City sa mga Christians. So sa mga theologian, so alam ko sa inyo, hindi ba parang we don't expect naman everybody to be a theologian, no? Lalo na mga babae. Ano gusto nyo? Chief cook o theologian? Pero sa mga lalaki, yan mga lalaki. Alvin, ikaw dito. Ikaw, batang Alvin. Oo. Ito yung dito yung labanan natin sa Book of Galatians, no? Na kung tutuusin, ito po talaga yung ginagamit ng karamihan ng Kristyanismo na nagsasabi na wala ng Torah dahil nga ika nga ay si Apostol Pabling. Sa Bisaya, Pulalon. Sa English, Paul. Sa Hebrew, Shaul. Sa Greek, Paulus. No? So, yun yung mga niya. So, ano ba itong Book of Galatians? Itong Book of Galatians ay sinulat ni Apostol Pablo bilang isa sa kanyang mga sulat. Karamihan ng kanyang mga ng New Testament ay 13 out of 27 si Apostle Paul ang nagsulat nito, no? Mga epistles, no? Mga sulat kamay na kanyang mga supposed to be divine revelations galing sa Ruach HaKodesh. So, in fact, this is one of the earliest epistles, sabi ng mga scholars, around 50 AD. So, 50 AD, kung 33 AD namatay si Yeshua, this is 17 years after the death of Yeshua. So, according to the scholars, si Pablo ay hindi siya yung unang born again or naging apostol. Although siya yung pinakamagaling, kumaga maraming na-accomplish, pero hindi siya yung unang apostol. Ang unang apostol si Jacob na ginawa nilang James sa English dahil ginawa sa England King James. Tapos ginawang Santiago dahil sa Pilipino. So, kaya maraming nahihilo. Ano ba talaga ang kwan? Ang totoong translation. Sabi ko, wala namang totoong translation. Lahat yan translation eh. Ang dapat maunawaan ng tao nagbabasa ng Biblia, let them be aware that the Bible was written in the 1st century, not in the modern times. So we must understand the context of the 1st century, which is dalawa lang, Hebraic at Greek. No? So we will compare Hebraic at Greek worldview. May pagkakaiba po. So to the assembly of Galatia, assembly means, okay, another word. Alam niyo yung salitang church? It is also a modern day invention. So in the 1st century, pag sinabi mo, let's go to church, wala akong makakaintindi sa'yo. Wala akong church na salita sa 1st century. Even ang salitang Jesus,
Wala din. Minsan mga Christian, sa Bisaya pa nga, pataka naman mo. Pataka lang man mo. Alam mo yung pataka? Padalos-dalos ka lang. Ganun, parang hindi ka na basta-basta ka lang nag-iisip. Gumagawa na kung ano-ano. So, gano'n, no? So, kung basahin natin sa Galatians chapter 1, ang sabi rito, Paul, an apostle, not from men, but through men, but through Yeshua, the Messiah, and Yahweh, the Father, the one raising Him from the dead. Eh, ginagamit ko po ay Hebrew Roots Version. Kaya palakihin ko ha. And all the brothers with me to the assemblies of Galatia. Okay. Sino ba yung gumagala dyan sa Galatia? Ha? Mga kasama ni Densyo. I'm surprised at how soon you have turned to another gospel away from Messiah who is called you to grace. Ba't nag-iba ka ng magandang balita? What is good about the good news? A good news which does not even exist. So, wala namang ganyan, sabi ni Paul. There are men who have stirred you up and want to pervert the good news of the Messiah. Sino yung kalaban ni Paul? No? There are men, may mga kalalakihan, who stirred to pervert, sinisira nila, tinitwist nila ang good news of the Messiah. Sabi ni Paul, wala nang ibang mabuting balita, kundi yung pinangaral ko sa inyo. Dito. Hindi na natin isa-isahin kasi tatagal tayo. Dapat to may nagbabasa dito eh. Sinong maganda ang boses dito? So anyway, ang assignment ninyo, basahin nyo itong Book of Galatia, ha? Basahin nyo to tuwing Erev Shabbat. Basahin nyo ito. No? Kasi ito ho talaga, lahat ng chapter, ito ho talaga yung talagang sulat na nakakahilo. Kahit yung pinakamagaling na theologian, nahihilo dito. At 99% ang conclusion, wala na palang kautusan. Kasi si Apostol Paul na nagsasabi. No? So, bago ang lahat, serve as an introduction muna tayo kay Paul. No? Okay. So, ang outline ng Galatians, chapter 1, greetings. Pero, sino pala itong mga taga-Galatia? Sino ba to? Mga gumagala sa Galatia. Ha? May idea ba kayo saan yan? Yan daw ay malapit sa modern Turkey sa ngayon, no? Tingnan nyo po sa 1 Peter chapter 1, si Pablo may binanggit na Galatia. Si Pedro, si Peter, si Kefa. Kefa, Apostle Peter, an apostles of the Messiah Yeshua, to the, tingnan niyo po yung salita, to the elect, sojourners of the diaspora of Pontus, of Galatia, of Cappadocia, of Asia, of Bithynia. So, sino po itong mga to? Mga lugar na yan. Wala tayong alam na yan, no? Pero may sinabi siyang Asia. Okay, eto po. The keyword is mga hinirang, the elect, sojourners of the diaspora. Diaspora means Israel outside the land.
mga Israelites who were scattered abroad. So, ibig sabihin, during that time, the gospel about the Messiah, Yeshua, has been preached to the lost tribes. So take note, ang alam lang ng mga tao nagbabasa ngayon sa Book of Galatia ay mga Gentile yung kausap ni Paul. So no wonder, kasi po ang unang misunderstanding sa Book of Galatia ay tungkol sa Torah, tungkol sa law, kautusan, which means in Greek nomos, Torah in Hebrew, which means teachings, guidance, and instruction so that a person can hit the mark. So in short, teachings, instructions. So therefore, pag walang background sa Torah, ang nagbabasa sa Book of Galatia, yun po yung delikado. Kasi wala siyang background eh. Akala niya ang kausap ni Paul dito, mga Gentiles. They are not purely Gentiles. They are from the, what's the proper term? The diaspora Jews. No? Ano yung mga Jews? Spanish Jews, European Jews, Mountain Jews, Mexican Jews. Orange, hindi bagay yung orange. So, one of the example dito sa Acts chapter, binibigyan ko lang sa iyo yung background kung sino yung mga tao na to, no? Acts chapter 2, on the day of Pentecost, sabi dito, yan, no? On the day of Pentecost, marami ding pumunta sa Jerusalem to celebrate that feast of Shavuot, no? Pentecost. So, what happened? Walang pa, press the power. Okay, press. Ano yan, naglolo ko? Ha? Baka sobrang init yung panahon. Ano yan? Mag-overheat yan. I cannot teach properly without visual aids. Sabi rito, to the Jews and proselytes, verse chapter 2, verse 10, to the Jews temporarily residing in, gusto ko makita niya eh. Wala yung ano ko. Lagyan yung pointer, tingnan mo na nila. Yung pointer ko. Ay, nandito na. So, tingnan na, tingnan na, no? Ito. Ay, ito. Ayan. So, ano sabi rito? The temporarily residing Romans, both Jews and proselytes. So, bakit nandito sila sa Jerusalem? Ano ba yung proselytes? Mga Gentiles who converted to Judaism. Ang tawag niyan, proselytes. So yan po ang ano. Meron pa dito, mga pati Arabia, no? So yan po ang, siyempre po, pag nagsulat yung isang tao, meron yung to, di ba? To my one and only love. Ay, huwag mo pakialaman yun. Sa kanya lang yun. Pwede ba pakopya ng love letter? Sino dito nagsulat ng love letter? Ako kasi hindi marunong manligaw. Surat-surat lang. Diba? Hindi ako marunong manligaw eh. Magpa-advise ako sa brother. Sabi ng brother, alam ko na brother ay, buksan mo yung 3 John chapter 1 verse 1. Sulat mo yan. Anong nakasabi ron?
Nawa ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Kasama ang iyong espiritu ay umuunlad. Ayan. Spiritual eh. So, greetings, no? So importante po yun. Nagpapatawa lang po, pero actually, sana nakuha nyo, no? Sino yung kausap ni Pablo? Gentiles and the diaspora Jews. So mga grafted in Gentiles and Israelites who were scattered abroad. Saan? Galatia, Cappadocia, sa Roma, in different places in Asia. No? So maliwanag na, no? So therefore, this is something to do kasi meron daw grupo doon perverting the gospel of the Messiah. Ibig sabihin, ano yung perversion ngayon? Sabi nila, those who wants to circumcise you. Okay, circumcision. Ibig sabihin, may dala-dalang kutsilyo. Akin na yung mga taga-Galacia, mga supot. Tutuloyin ko kayo. Bakit gano'n? Hindi, biro yun ang issue sa Galacia. Gusto sila circumcise according to the customs. Okay, sa Acts chapter 15, mababasa natin dito. And going down to Judea, some taught the brothers saying, unless you are circumcised in the manner of the Torah, okay, in the law, you cannot be. See? This is the issue. That's the perversion. What's wrong with circumcision? That's the issue, mga kapatid. Paul is against, tapos may kasama ba, unless, nakita nyo yung medyo diin, hanggat hindi kayo napatuli sa pamagitan ng kustumbre ng ating mga ninuno in the manner of the Torah, hindi kayo maliligtas. Ay, ibig sabihin, conversion to Judaism. See? Unless you are converted to Judaism. Kasi during that time, ang religion noon ay Judaism. Wala pa si Constantine, si Papa Constantine. Si Papa Constantine ay no March 7, 321 AD, siya po ay naging the first Christian emperor. Pero hindi siya born again. Siya po ay politician. No? Sabi dito. Verse 5. Acts chapter 15 verse 5, no? Some of those who rose up from the sect of the Pharisees who had believed it is necessary to circumcise them in order to keep the law of Moses. Sino yung nagsabi? Mga Pharisees who had mga dating Judaizers, practicing of Judaism, naging believer katulad ni Pablo. Nagiging messianic, pero dala-dala nila yung kanilang custom. So that means there are two kinds of law. The oral law and the written law. So when Paul talks about circumcision in the book of Acts, he talks about the oral law. Oral law means you cannot be saved unless you join Judaism. Parang ngayon ba? Narinig nyo na yung mga Messianic na nag-convert sa Judaism? Marami po akong kilalang gano'n. Yun po yung nakakalungkot. Nagsimula sila sa faith in Yeshua, they ended up renouncing Him. They started in the Spirit, they end up in the flesh. Ang sabi nga ni Paul, you have fallen from grace. But take note, hindi alam ng maraming Kristiyano, pag binabasa nila yung book of Galatia, yung context ng circumcision.
Another thing about circumcision, it is first mentioned in the book of Genesis, chapter 17, kay Father Abraham. Okay, si Father Abraham, sinircumcise niya ang sarili niya at ang kanyang buong sambayanan mga lalaki. Pero, is that before believing or after believing? After. That was after, hindi before. See? So, mauna talaga yung salvation is by faith, hindi by works. Di ba? Yeah. So, maliwanag yun. Sinasabi ni Paul, salvation is not by works of law, but by faith. Amen. We agree with that. Wala pong problema doon. Ang pinapaliwanag natin dito is yung mga statement ni Pablo na nakakalito na yung mga taong hindi aral ay kanilang binabaliktad ang kahulugan. Kasi bakit? Wala naman silang background sa Judaism eh. Ang alam ko, ang mga pastor, pag pumunta sa Bible school, hindi naman nag-aaral ng Torah eh. In fact, ang tawag nila dyan ay Old Testament survey lang. Parang kwento ni Moises, ni Joseph. Pero pagdating sa batas na, wala na sila dyan. That's why when I was converted sa Torah observance, no? Sabi ko, aralin ko kaya to. Para malaman ko kung ano talaga, bakit ang mga Hudyo ay very positive ang pagpapaliwanag sa Torah. Kanino ba ako maniwala? Sabi ko, 13 years na ako naniwala sa Pentecostal pastor ko. Parang wala naman akong alam sa Biblia. Ang alam ko lang, ilang bersikulo lang. Tsaka yung Malachi 3:10. Malaki magbigay. Ilang paborito nila. Sabi ko, I'll give Torah a chance. I will study it. Wala pong nagturo sa akin. Ako mismo ay nagpursige. Nung nagkaroon ko ng self-revelation, no? Tungkol nga sa Torah. Pero with the help of si Rabbi Ariel Berkowitz, yung tatay ni Joel, binili ko po yung libro niya sa conference. No? At doon na po nagsimula yung curiosity ko. Ano ba itong Torah? At nung pre-practice ko, ay nasaksihan ko mismo yung blessing sa buhay ko. Ang pagtutura, mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, I never stop talking about Torah. Kasi sabi ko, as a Filipino, this is my way of telling, thank you, Lord. Thank you, Abba. I will serve the Filipino people yung something na hindi nila alam, yung Torah. So, serbisyo sa Diyos, pamagitan ng Torah. Kasi wala naman po kung gumagawa niyan eh. Bihira lang eh. So, so pwede ko sabihin, I'm one of those, masigasig dito sa ating bansa na natuturo niyan. So, gospel. What is the gospel? Good news. So, pag sinabing good news, what is gospel? Good news. Believing in the promises of God. Yun ang simple definition ng good news. What is the promises of God? Umpisahan natin kay Abraham. In you, all the families of the earth will be blessed. In your seed. Sabi ni Paul, in your seed, all the families of the earth will be blessed. And the seed is the Messiah. So, yung prophecy na tungkol sa anak ni Abraham ay yung seed, yung kaisa-isang similya na naging Messiah at naging tagapagligtas. At sinabi niya rin, you are the sons of Abraham. In fact, sa Galatians chapter 3, sinabi ni Paul, the good news was preached to Abraham beforehand. The gospel was already preached. So what's the gospel? The good news about the Messiah, the Son of God. No? So, kasi, bakit kay Abraham? Kasi, ang law of Moses came 430 years later. Parang sinasabi ni Paul, ano ba yung nauna? Si Moses? Moses represents the Torah, no? Pag sinabing Moses, it's equivalent to the Torah. Ang sabi ng Book of Acts, chapter 15,
every Shabbat, they read Moses in the synagogue. So pag sinabi mong they, bababasa mo ba si Moses? Hindi po. It's equivalent to yung sinulat niya. Siyempre, obviously, nauna po ang si Abraham kaysa kay Moses. So, yun ang sequence. Nauna yung promise na nahuli yung law. Law, the Torah, the blessings and promises of the Torah is a partial fulfillment of the promise to Abraham. In you, all the families of the earth will be blessed. Paano? Through the Torah. See? Yun ang relationship ng Abrahamic covenant and the Mosaic covenant. Number 4, chapter 4. Sons by faith in the Messiah. Mga anak kayo by faith, hindi by works of the law. No? Then he rebukes the false gospel and conclusion. So, paborito ito ng mga Christian pastor. Itong Book of Galatians. According to 99.9 of Christianity, just imagine, ilang denominasyon meron ng Kristyanismo, 38,000 daw. Ang conclusion nila sa Book of Galatians, ay salamat, wala na pala tayong obligasyon sumunod sa kautusan ni Moises. Kung yung mga sinulat ng kamay ng Diyos ay wala na daw. Umpisa natin sa Ten Commandments. Kaya, ang law ay wala na. Batas ng pag-ibig na lang. Batas na Kristo na lang. Yung pagmamahala na lang. So, walang pundasyon na ang... Kasi the way I understand it, the law is summarized into two. To love God and love others. So without law, you cannot define what is love. And love is not feelings. Sabihin nyo nga sa katabi nyong babae, love is not feelings. Love is not feelings. Hindi si Marvin, hindi niya sinasabi ganyan eh. Love is action. Hindi siya feelings. It's a verb. So, although may kasama siyang feelings, pero it describes the action. How do you love your neighbor? How do you love God? It's all action. You keep the Sabbath. You keep the feast. Diba? Hindi ba yun, kung may feelings ako, gagawin ko. No? Sometimes yung feelings is deceiving. Diba? Sabihin nyo sa mga binata, feelings is deceiving. Ayan, no? Sabihin nyo sa mga dalaga, feelings is deceiving. Yan, deceiving yan. The heart is deceitful above all things. Kaya nga po, ang Torah is very detailed pagdating dyan. Kaya minsan, ang Torah, minsan, walang feelings. Kumbaga, death penalty. Nasa lang feelings dyan. Mahigpit. Kasi, it was meant for those transgressors. Kumbaga po, the way I see it, ngipin ng batas ay para sa mga taong nagnanais lapastanganan ng batas. Mahigpit ang batas sa mga taong ganon. Halimbawa po, paano ba, example lang, sa Davao City na lang, paano napadisiplina ni President Duterte ang Davao City? May ngipin ang batas doon eh. Sinabi, pag hold-upper ka, mahuli ka namin, patay ka. Ay, di, walang hold-upper na pupunta sa Davao, takot kasi papatayin agad. Wala nang due process. Death penalty agad. So, kaya mahigpit ang batas kasi nga, para yung disiplina sa maraming tao. Para wala nang gagaya nun.
No? So, yun yung theocratic form of government noon. So, obviously, wala po tayo sa theocratic ngayon, wala pong death penalty. Pero maraming propesiya na nagsasabi, pagdating ng Messiah to start the millennial kingdom, babalik po uli ang Torah as the constitution of the whole world. So we are preparing for that. Alam mo, yesterday, ang mga pinapanood ko sa YouTube, alam niyo kung ano? Nuclear war. About nuclear war. What happens when there's a nuclear war between America and Russia and NATO and the allies in North Korea? What happens if they will launch a intercontinental ballistic missile? Alam mo yung intercontinental ballistic missile? IBM, it travels 15,000 miles an hour. It can reach America within few hours from North Korea, from China. So wala pong kalaban-laban ng Pilipino dyan. At ang sinabi roon ng mga eksperto, if there's a nuclear war between Russia and America, it's going to be only 2 hours lang. 100 million ang patay. 1 hour and a half. Ganun lang pala, ganun po kabilis ang gera pag nuclear war. Sabi ko, kaya pala yung Book of Revelation ay doomsday ang talagang pinipredict. Halos walang makakaligtas. So ibig sabihin, mawawasak ang gobyerno ng sanlibutan ito pag darating na yung World War III. Darating po yan. It's just a matter of time. After doon, mawawasak yung gobyerno, pagbalik ni Yeshua, gobyerno nyo na ang magsisimula. Namatay na yung mga masasamang tao. No? Mga hindi pinagkaloob na mabuhay sa millennial kingdom. Pero sa Messianic perspective, first century, Torah is for today. So pag ang mga Messianic, mga rabbi, believers in Yeshua, nagtuturo ng Book of Galatians, they are able to explain and detect that Galatians does not teach against Torah and that Paul, contrary to popular belief, was pro-Torah. Okay? So yan po ang stand natin. Si Apostol Pablo ay isang rabbi. Sabi ng Book of Romans, Paul is a Jew. Instructed out of the Torah. Sino po ang instructor ni Paul? Si Rabbi Gamaliel, the best teacher in Israel. Yung pinakamagaling na Supreme Court na judge, yun po ang mentor ni. So literally, Paul memorized all the laws of the Torah. In fact, madaming beses niyang sinasabi sa Book of Romans, sa iba't ibang lugar, na sabi niya, being instructed out of the Torah, are confident, instructor of the foolish, a teacher of babes, having the form of knowledge and the truth in the law. Yan si Pablo. Kumbaga po, how can Paul, ito po yung ating, kumbaga, argument kay Paul, no? Kung si Paul nagtuturo wala ng Torah, sa Tagalog pa, bakit sinasabi niya, pinagmamalaki niya pa ang qualification niya sa Torah? So it doesn't make sense kung sinasabi ni Paul ay sa Galatia ay wala ng Torah. So there must be something wrong or something going on that the proper context of the book of Galatians. Kasi remember, there are two kinds of Torah. Ano yun? The written and the oral. So Paul is talking about the written Torah. In the book of Galatians, he was talking about the oral Torah. Ano yung oral Torah?
kasama yung mga tradisyon ng mga Judaism kung saan siya miyembro. Si Paul ay Pariseo. Hanggat siyang namatay, sabi niya, I'm a Pharisee, son of a Pharisee. Ibig sabihin, mga ninuno niya, mga Pariseo, mga religious leaders, mga hepe ng Judaism. Okay, first century. Saan ba galing yung Pharisaical Judaism? Saan po nagsimula ang reliyon ng Pariseo? Sa Babylon, kung saan sila na-exile. Doon yan nagsimula na mag-develop sila ng mga oral traditions. Mga Talmud and the Mishnah and the Gemara, the commentary of the Gemara and the Mishnah, kaya na-miss nila Misaya. Sa sobrang Mishnah. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, sa sobrang focus nila sa law, yun po ang mahirap. Nakalimutan nila yung si Messiah pala ay the embodiment of the law. Pero that was intentional blindness, I think, no? Kasi may purpose yan eh. Kumbaga, hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang labanan. Ang Israel, buhay pa, nandiyan pa, di ba? Tatanggap din sa Messiah yan pag hindi na nila kaya. Huh? So, Romans chapter 2, verse 17. Nagmamalaki pa si Paul sa kanyang qualification sa Torah. Matindi. Kumbaga, ako ay summa cum laude, magna cum laude, valedictoria pa. O, yan na. Kumbaga, yan sa ating wika, yung baga, pinakamatalino pagdating sa... Sinabi niya pa, when it comes to the righteousness of the law, I'm blameless. Alam niya pa kung ano yung tribo niya. I'm from the tribe of Benjamites. No? So, ibig sabihin, instructor ng Torah, tapos nagsabi sa Galatia na wala ng Torah, pwede ba yun? Pwede ba yun, mga kapatid? So, yun po ang pag-aaralan natin. Ano ba yung problema nito? In fact, si Paul ay persecutor ng mga Messianic Jew. No? Nung siya pa hindi pa na-convert. Okay, 22 verse I was brought up in this city at the pit of, alam mo yung pit of Gamaliel, it is an idiomatic of saying, umuupo sa paa ng aking mentor Rabbi. Diba? Sitting at the feet of Rabbi Jesus. Ibig sabihin, ang instructor niya ay si Gamaliel, umuupo siya, estudyante siya ni Gamaliel. Yun ang ibig sabihin ng sitting at the feet. No? Kaya pala, sa Passover, hinuhugasan ng paa ang mga disipulo. Kasi yun po ay graduation ng mga apostoles, commission. Taught according to the perfect manner of the law of the fathers. Okay? Perfect manner. Law of the fathers. Yun. Pag sinabing fathers, kasama na yung tradisyon. Mga ama. Mga elders. Diba? Ano yung sabi ng Matthew 15? Bakit hindi kayo sumusunod sa custom ng mga fathers? Ibig sabihin, bakit kayo hindi sumusunod sa mga ninuno nating kaugalian? Si Pablo ay memorize niya ang manners ng mga Pariseo. Ibig sabihin, bago siya kumain ng tinapay, naghuhugas siya ng kamay. May prayer pa siya. Zealous towards Elohim. Hanggang sa panahon ngayon, sabi niya, hanggang ngayon. Masigasig ako sa Torah. So, Torah keeper si Pablo. Maliwanag? O bakit sinasabi niya, by works of the law, nobody will justify?
Iba naman ang topic doon. Pupunta tayo doon. Kinikwento ko lang sa inyo ang kanyang kwalifikasyon para makaisip kayo, hindi tatalikod si Pablo sa Torah. Dahil Tagalogin natin ha, kasi may mga Tagalog dito eh. Tinuruan alinsunod sa mga mahigpit na kaparaanan ng kautusan na galing sa mga magulang. Oh. Ang ganda ng pagkasabi. Kapatid na din siya. Mahigpit na kaparaanan ng ating kautusan. Ibig sabihin yung the strictest manner. Stricto. Pag sinabing stricto, sa Sabat, hindi na halos gumagalaw. No? Si Pablo, hindi nanonood ng YouTube pag Sabat. Hindi yung nagtik-tiktok. Yan. Okay, ito sa Book of Acts chapter 24, verse 14, sinabi ni Paul, I confess this to you that according to the way which they call a sect, sekta, I do serve Elohim of my fathers, believing all the things written in the Torah and in the prophets. Sinungaling pala si Pablo sa Galacia. Kasasabi niya lang dito, lahat ng nakasulat sa Torah at sa mga propeta, ako'y alinsunod, naniniwala at sumusunod. Sabi niya, I have hope in Yahweh, actually Hebrew Roots Version Bible 20, which they also themselves expect that there is to be a resurrection of the dead, both of the righteous and the wicked. And for this reason, I also labor to have always a pure conscience before Elohim and before men. May mga credential ni Paul. Oh. Ano yung the way? Ano yung according to the way? The way, yun po ang pangalan ng mga believers ni Yeshua, mga Messianic sa unang panahon. Kasi sinabi ni Yeshua, I am the way, the truth, and the life. So nirehistro nila sa Security and Exchange Commission yung grupo nila, the way. Okay? Parang gano'n, no? Kilala sila na grupo na the way kasi si Yeshua is the way. Bakit sinabi ni Pablo, there is to be a resurrection of the dead, both of the righteous and the wicked. Alam niyo bakit? Kasi may grupo ng mga Judaism na mga Sadducees. Hindi po sila naniniwala sa resurrection of the dead. That's why they're sad, you see? Kasi sila yung in charge sa templo. May mga nag-corrupt na sila. Yung mga koleksyon ng templo ay binibigay nila sa Roma, sa governor ng Roma. Kaya na-destroy ang templo noong 70-80 dahil sa corruption ng mga Sadducees. Pero si Pablo, sekta siya ng Pharisee naman siya. Pero naniniwala na siya kay Yeshua, no? After the road of Damascus experience. Acts chapter 28, verse 17. Anong sinabi ni Pablo? Sa harap ng mga Hudyo, sabi niya, men, my brethren. Kausap niya ang mga Hudyo. I did nothing against that people or the law of my fathers. Sinungaling pala si Pablo sa Galacia na sinabi niyang, kung ikaw ay naniniwala na maliligtas ka sa works of the law, ay nawawala ka na sa biyaya. Iba naman ang topic doon, no? Pinagkwento ko lang sa inyo,
si Pablo, sabi niya, wala akong ginawa na laban sa Torah. Ay, ibig sabihin, si Pablo ay, tingnan niyo sa Acts chapter 13, pumunta siya sa sinagoga, after reading the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent forth men, if any word of exhortation for the people, say on. After, kasi, alam mo yung, di ba yung Torah portion, binabasa natin? Ano yung tawag sa Torah, sa after the Torah portion? Haftarah. Haftarah is reading from the books of the prophets. In the first century, ginagawa na nila yan. Binabasa nila yung Torah and the prophets. Tapos, sabi dito, meron ba sa inyo gusto magpaliwanag? Ang Torah portion? Brother Chris, Brother Marvin, pwede ba ipaliwanag ang binasa natin Torah portion? Mag-exhort kayo? Yun po yung gawain sa sinagogue. Wala pa kasing New Testament, no? So, maliwanag. Acts 28, verse 23. And having appointed him in a day, more came to him in the lodging, to whom he expounded, earnestly testifying the kingdom of Yahweh, and persuading them the things concerning Yeshua, both from the Torah of Moses and the prophets, from morning till evening. Nag-mission si Pablo sa isang lugar, nakatira sa lodging house. At tumawag siya ng mga tao, nagpapaliwanag siya sa mga tao, umaga hanggang gabi, na si Yeshua is the Messiah. Ano yung ginamit niya? Torah and the Tanakh. Maaari binabasa niya. Alam niyo ba yung priesthood? Si Yeshua yan. Alam niyo ba yung sacrificial system? Pinulpil ni Yeshua yan. Alam niyo ba yung mga foreshadow yan? Yung festival na yan? Si Yeshua yan. Katulad sa ginagawa natin ngayon. Kasi nga, may background sa Torah. Ang mahirap, alam mo, ang mahirap sa nagbabasa sa Book of Galatians, hindi kasi nag-aral ng Torah, kaya pataka lang. Alam mo sa pataka lang. Alam mo sa Bisaya yan? Sa Tagalog, yung basta-basta ka lang mag-conclude na wala ng law, si Pablo pa ngayon ang nagsisinungaling. Si Pablo ba yung nagkamali o yung nagbasa? Palagi ko yung nagbasa kasi hindi niya kilala yung totoong Pablo. Hindi kasi siya tinuruan sa Torah. Kahit sino sa atin, pag hindi ka nag-aaral ng Torah, hindi mo naman may paliwanag talaga yung mga sulat ni Pablo. You will come up with the same conclusion. Si Yeshua ay ganun din. Sabi niya, everything that is written in the Torah of Moses will be fulfilled. The Tanakh. If you believe in Moses, you would believe in me, for he wrote concerning me. If you do not believe his writings, how will you believe my words? The same thing. Yeshua follows the Torah and the prophets. Because yun po ang standard scriptures noon. Kay Timothy, sinabi, from early childhood, you were taught the scriptures. What is the scriptures? Scriptures is a written document. Nag-i-exist na po ang Torah noon. In fact, the oldest scriptures is the Torah. Ang sabi ni Yeshua, do not think I came to annul the Torah or the prophets. I did not come to annul, but to fulfill. Truly I say to you, until heaven and earth pass away, in no way shall one jot or one stroke passes away from the Torah until all comes to pass. Therefore, whoever loosens one of these commandments, the least, and shall teach men, so he shall be called the worst in the kingdom of heaven. Whoever thus teach them shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you, matindi pa to, if your righteousness shall not exceed that of the scribes and the Pharisees, you shall not enter into the kingdom of Yahweh. Meron pang never. Ibig sabihin,
Kung ang Torah keeper mahirapan pumasok sa karyan, lalo na yung hindi. Nakita nyo? Sigurado na ba tayo sa langit? Sure na. Ako sure na. Sure. Sure na sure. Very sure. Alalahanin nyo, may 11 commandment. Ayaw pagkumpiyansa. Ayaw pa kumpiyansa. Huwag ka masyadong iniisip ko, ilan na ba yung nadala ko sa Torah? Pastor, church, saan na binabila? Kunti pa sa isip-isip ko. Ang kukunti. Para sa akin, wala pa to. Para nag-uumpisa pa lang. Okay, Acts chapter 18 verse 4. Paul reasoned out in the synagogue every Sabbath and persuading both Jews and Greek. Sa Shabbat Shalom si Paul. Umaten ba? May Sunday service ba sa panahon nila? Wala. Alam mo yung dahilan ng Christian. When Jesus resurrected on Sunday, ang Sabat ay nailipat na sa Linggo. Alam mo, kung born again Christian ka, doktrina ng Katoliko yan. So, Katoliko ko pa pala, Pastor. Doktrina yan ng Katoliko eh. At wala namang sinabi sa Bible na porke na-resurrect siya on Sunday, first day of the week, yun na yung Sabat. Wala namang sinabi. Sunday did not replace the Sabat. Yan ay doktrina lang ng mga, alam nyo na, Constantine yan. Romans 7:25. I thank Yahweh through Yeshua HaMashiach, our Elohim, for with the mind I myself serve the Torah of Yahweh. Ano ba yung the Torah of Yahweh? The Torah of Yahweh is perfect, converting the soul. The commandments of Yahweh are pure. Yung Torah na sinasabi ni David, I delight to see wonderful things in your law. Alam mo, nung una kong narinig yung paliwanag na yan in 2006, parang sariwa pa hanggang ngayon. Si Ariel Berkowitz, sabi niya, the Torah is so beautiful. Itong yung nag-uus sa salita. Alamin ko nga yan. At doon na po nagsimula yung aking revelasyon, no? In the mind, I serve the Torah, but with the flesh, the Torah of sin. Okay? Ano ba yung ibig sabihin ng Torah? Teachings, instructions. With the mind, I myself serve the instructions of Yahweh. 10 commandments. But with the flesh, the instructions of sin. Ginamit niya rin yung salitang the law of sin. So maraming klaseng instruction. Actually, 7 yan eh. Pagka nabuo ko na itong Galatian, uumpisahan ko rin yung Book of Romans, no? Galatians chapter 7 verse 1. The Torah has dominion over a man as long as he lives. Sinabi ni Paul. Verse 12. The law is holy, the commandment is holy, just and good. Napaka-positibo ang pagkasabi ni Paul tungkol sa law. Bakit negatibo sa Book of Galatia? Bakit? Dalawa kasi klaseng law during that time. Ang kalaban ni Pablo sa Book of Galatia, yung mga naniniwala sa oral traditions of the Pharisees, na katulad niya, na pinipwersa nila yung mga taga-Galatia
mag-convert sa Judaism through the ritual of circumcision. Alam mo, may kilala akong Pilipino, nadala po sa sinagogue sa Makati ng Hudyo, nag-convert sa Judaism. Tinuli po siya uli. Ew. Tinuli po siya uli. Pero hindi po, ano lang, kumbaga, slight lang yung, yung injury. Yung pinatakan lang ng dugo. Pero literally, he was circumcised during his ritual of becoming Judaism. Yun yung sinasabi ni Paul, huwag niyong gawin yan. Yun yung sinasabi niya. Hindi na kailangan yan. Doon si Pablo galit. Hindi na kailangan yan. Saan ba kayo naligtas? Sa works of the law or sa pamagitan ng pananampalataya sa Messiah Yeshua? Sino ba ang nagbayad sa kasalanan mo? Yung law ba? O yung tao na si Yeshua? Sige. So parang ganito. So matibay po ang sinasabi ni Pablo, pagdating sa kaligtasan, huwag niyong kalimutan, may nagbayad yan. Si Yeshua yan. Siya ang nag-redeem sa inyo at wala nang iba. Dinidiin ni Pablo yun. At yun po ang naniniwala mga Kristiyano. Kaya lang, nakalimutan nila na after believing by faith, may kautusan pa rin. So, yun yung mga komplikadong issue, no? Dito. Tuloy-tuloy natin. Nandito pa tayo sa qualification ni Paul, eh. Mahaba po itong Galatians. Sa Colossians chapter 2, verse 16, sinabi ni Paul, the feast, the Sabbath, the dietary commandments are really important prophetic shadow pictures of the Messiah. So then, do not let those who are persecuting you judge you for the obedience to God's commandments. Another very subtle, no, na misinterpretation dito. Do not let anyone judge you in terms of Sabbath, feast, food, and the new moon. May kasama pang new moon because these are the shadow of things to come, but the substances of Christ. Which means, huwag mong hayaan yung mga taong hindi naman mananampalataya maghusga sa iyo. Anong pakialam nila? Halimbawa, sinasabi natin, we follow the sighted moon Aviv calendar. Sabi ng Christian, susunod-sunod pa na festival. Actually, wala kang pakialam. Hindi mo nga alam ito eh. Di ba? Hayaan mo kami mag-decide kung paano namin sineselebrate ito kasi wala ka namang alam dito eh. Di ba? Romans 3:31. Do we then make void the law through faith? Okay, faith means salvation in the Messiah Yeshua. By faith, paulit-ulit sinasabi ni Paul, salvation is by faith. Salvation is by faith. Salvation is by faith. Ano ba yung nauna kay Abraham? Circumcision of faith. Abraham believed in God. It was credited to him as righteousness. Then after that, Abraham circumcised as obedient to the commandment. So, hindi siya nag-circumcise bago na nananampalataya. So, hindi natin pwedeng sabihin, ang kaligtasan natin ang Torah. No? Kaya tayo sumusunod sa Torah kasi we want to be like Yeshua. That's it. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ, the Messiah. So if you are keeping the Sabbath, you are just imitating Christ. If you are keeping the feast, you are just imitating Christ. If you are keeping the dietary law, you are like Christ. Kaya lang,
si Yeshua, kung nandito siya ngayon, kakain ba siya sa sari-sari store ng mga Pilipino? Alam mo, ngayon, pag nakita, halimbawa, pag nakita mo pork, tapos katabi niya ay pangat na bangus, hindi na rin ako bumibili. Bakit? Lalo na yung nasa glass, na yung aroma. Alam mo yung aroma? Pleasing aroma. Yung aroma ng adobong pork ay nag-circulate na doon. May anointing na rin yun. Si Paul, hindi kakain yun. No, meron na eh. Stricto na ako sa sarili ko ngayon eh. Pharisee na ako ngayon eh. Graduate na ako sa ganyan. Sinabi ko kay Florence, graduate na ako dyan. Yung mga luto-luto pa ako na Sabat, keso-keso ganyan. Kanina nga naligo ako, dapat magpainit sana ako ng tubig, sabi ko. Bawal. Pagbukas ko sa shower, mainit yung tubig dahil yung tangke mainit. Sabi ko, yan, dito lang pala to eh. Hindi na pala kailangan magpainit eh. Nandun lang pala eh. Alam mo kung magkano yung boiler sa taas, may kinakalit sa mga yaman? 78,000. Well naman. So, actually po, I was blessed this week, last week, pinapaayos ko na yung sasakyan ko dahil sa pagsunod sa Shabbat ng mahigpit. Mahigpit na po kami ngayon. Huwag po kayo magdala ng pagkain dito na binili niyo sa Shabbat. No? So, kasi, dapat master natin yan. Master natin. Okay, balik tayo sa topic. Do we make void the law through faith? God forbid. We establish the law. See? So, uunahin mo ba yung law of faith? Faith muna. Pagkatapos ng faith, i-establish mo yung law. So, galit si Pablo, pag inuna mo yung law, nawawala ka sa faith. Nakakalimutan mo, higit sa lahat, kaya ka nagkaganyan dahil may isang tao na nagbayad sa lahat ng kasalanan mo. So, at hindi mo na kailangan magpapasakop sa reliyon. Sabi ni Bob. Once and for all, pag tinanggap mo si Yeshua, that's it. You are saved by grace through faith. At question na lang, pagkatapos ikaw ay naligtas, ano ngayon ang respond mo sa Elohim, nagpapasalamat ka? Ay, salamat, wala na po kayong batas. Ay, salamat, pinako niya na po yung batas sa krus. Yun po ang turo sa Christian eh. The law was nailed to the cross. Alam mo tawag yung D-U-M-B? How do you say that in English language? Dumb? Dumb ba yun? Dumb. Be silent. O, kaya nga tinanong ko siya kasi nahirapan ako niyan eh. Dumb. Ha? Is that the way? Dumb. Dumb. O, tingnan niyo, hindi ako pumasa sa sa call center eh. Or, stupidity. Stupidity na lang. Oh, how can you say that? Shall we sin? What is sin? Breaking the law. Shall we sin? Break the law? Because we are not under the law. But under grace? Huwag naman. See? He was talking about under the condemnation of the law. Kasi, ang law tells you what sin is. Tingnan nyo. Si Mary Magdalene, she was accused of committing adultery. Anong sinabi ni Yeshua? Go and sin no more. See? Yun. Huwag mo nang gawin niyang adultery. Go. You are condemned by the law.
adultery. Now, go! Huwag ka na mag-commit uli. Yun yung grace. Pinatawad siya, pero sinabi, huwag mo nang gawing uli. Huwag ka nang sumalangsang sa kautusan. Kaya nahirapan ako sa pag-share sa kaibigan kong pastor. Pangalan niya si Pastor Joel Salangsang. Ayaw ko buhay pa yun ngayon. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. Okay. So, si Paul ay hepe ng Judaism. Nagko-convert siya ng mga tao. In fact, sinabi ni Yeshua, you travel to convert one person, but you make him more wicked than before. Sabi niya sa mga Pariseo, nag-proselyte kayo ng mga tao, pero lalo namang lumalala. See? Kasi reliyon po kasi yun. Ano ba, sa Katoliko, nagbago ba yung buhay natin? Nung pasimba-simba sa Katoliko? Wala po, walang power, walang spirit eh. Reliyon kasi siya. Pero pag dumirekta ka kay Yeshua sa biyaya niya, sabi niya, you can be the Son of God. You can be a child. You cry, Abba, Father. Minention din ni Paul yan. So after Paul converted to the way, so the way, ang kanyang grupo ay the way na siya. He becomes a threat to Judaism. Siya naman ang hinahabol ng Judaism. Sa road of Damascus, nag-convert si Pablo from being a persecutor of the Messianic the way. Napunta siya sa Daway. Yung pala, na-convert siya ng the way. Bandang huli. At siya po ay binulag. Sabi nun, Shaul, Shaul, why are you persecuting me? Oh. Sa Book of Acts, dito po pinakita kung ano po yung nangyari kay Pablo. At siya po ay nabulag. Nung siya ay nabulag, nag-fasting po siya ng 3 days. After 3 days, siya po ay nakakita muli sa pamagitan ng isang disipulo na si Ananias. Sino ba yung si Ananias? Yung nagtago ng vampira. Si Shapira and Ananias. Ito, matino na siya dito, no? Ay, iba yata ito eh. Sorry. Naisip ko lang yung pareho kasi pangalan eh. So dito po, si Ananias ay nag-pray sa kanya at siya po'y tumanggap ng Holy Spirit. At nabautismuhan. So ano na una? Holy Spirit o bautismo? Ay, hindi pwede mauna yung bautismo. Diba? Kaya pala, nung sa Pentecostal kasi, ang ugali namin doon, pag umaten ka ng simbahan ngayon, pagkatapos ng service, babautismo ka agad. Sa dami-dami ng nadala kong mga kasama ko sa trabaho, sa Pentecostal, isa lang yata yung nagpatuloy ngayon, si Brother Ray, nandun sa Cavite. Kasi puro bautismo ang turo. Yun po ang tinuro sa amin. Bautismo. Parang kaligtasan mo na yung bautismo. Ang bautismo ba, kaligtasan o yung pagtanggap kay Yeshua? Si Yeshua ang kaligtasan. Susunod na lang yung bautismo. Ang circumcision ba ay kaligtasan or membership ng covenant ni Abraham o yung pananampalataya ni Abraham? Pananampalataya muna. In fact, hindi po against sa circumcision si Paul. Against siya pag mali yung iyong proseso. In fact, tinuli niya si Timoteo. No?
So after the conversion ni Paul, siya po ay naging masigasig na servant ni Yeshua. He was filled with the Holy Spirit. Tapos pumupunta na siya sa mga sinagogue proclaiming that Yeshua is the Messiah. Tingnan mo yung kwento dito. Ginamit ng Yahweh ang isang Torah teacher para maging number 1 promotor ng Messiah Yeshua. Yun ang perfect na believer. Hindi mo naintindihan nyo yun. Kasi ngayon, Christianity, naniniwala kay Yeshua, although tawag nila Jesus, pero hindi nagtutura. Ang mga Orthodox Jew naman, nagtutura, hindi naniniwala si Yeshua. Si Pablo ay pareho siyang Torah keeper at believer in Yeshua. Ito po yung Messianic movement na tinatawag. So tayo po ay katulad ni Apostol Pablo, ang paniwala. Yan po yung genuine, authentic, first century believer. May problema ba yun? May problema yung mga Christian doon. Ayaw nila yun. Kasi mga Pariseo yan eh. Mga ano yan eh. Mga Judaizer yan eh. Lahat na lang ng hindi maganda, sabihin nila. Kasi, hindi nila naunawaan. Hindi naunawaan. May tinatawag na concept na supersessionism. Mga hindi na namin kailangan ng Israel, nalagpasan na ng Gentile yan. Ang tawag ni Paul doon, do not be arrogant against the root. Because it is not the root, it is the root that supports you, not you supporting the root. Sabi niya, huwag ka magkamali, baka ikaw ay, kung ang Hudyo nga ay hindi naniwala, ay pinutol ang sanga. Ikaw pa kaya na hindi tunay na sanga? Ikaw ay grafted lamang sa biyaya. Pero ang mystery dito, sinabi ni Paul sa Book of Galatians chapter 6 verse 16, you are the Israel of Elohim. Ibig sabihin, the moment you believe in Yeshua, you become part of Israel. You no longer need to convert to Judaism. Tatanggapin ba ng mga rabbi yun sa Israel ngayon? Of course not. Kasi kung tatanggapin na yun, lahat ng Pilipino magpa-convert. Maganda yung buhay sa Israel. Kaya ngayong iba, di-deny pa nila si Yeshua para lang mag-convert. Bakit? Madaming opera yung mga rabbi. Ako nga, 2 beses ako inoperan eh. When I went to Israel, 2006, they offered me money just to join them. Pumunta pa dito personal sa Pilipinas. Brother Ike, yung offer namin sa inyo hanggang ngayon, it's still available. Yung nag-offer sa akin, patay na po siya. Ayun. Sundalo po siya sa IDF na Judaism po siya na Pilipino. So one of the key figures of the New Testament is Apostle Paul, Apostle Shaul, who wrote 13 out of the 27 letters. So the greatest apostle, the Torah teachers, is the greatest messianic leader. How can you understand him? Pag binasa mo yung kanyang mga sulat, sinabi niya, mag-Torah kayo mga kapatid. Wala siyang sinabi. Mag-Shabbat kayo mga taga-Epeso, Galacia, Roma, Colossia, Thessalonica, Galacia. May mabasa ka ba sinabi ng Paul? Mag-Shabbat kayo, ha? Question lang yan. Mag-isip naman kayo. May sinabi ba si Paul ganon? Ha? Marvin, may sinabi ba si Paul? Kayong mga taga-Galacia, Colossia, Thessalonica,
Magsyabat kayo. May mabasa ka ba? Wala. Bakit? Kailangan ba bang sabihin yan? Wala namang linggo nun eh. Matik na yun. Wala namang ibang para. Tuwing synagogue day, nandun sila sa sinagoga. Nag-aaral sila kasama ang mga Hudyo. Bandang huli, humiwalay na sila. Yun yung tinawag na sila po ay kailangan ng kumbaga, ang tawag niyo po, hybrid ba yan? From Judaism, sekta ng Judaism, naging Messianic, Torah observant na sila. Salungat na sila sa pinaka-Judaism. Bakit? Ang Judaism, napakaraming tradisyon na wala na sa scriptures. Kasi may utos sa Torah, do not add or subtract. Maaring may mga tradisyon na maaring mabuti, pwede nating tanggapin. Katulad ng bar mitzvah. Wala namang sinabing pag 13 anyos na yung batang lalaki, ikaw ay magbabar mitzvah. Pag 13 anyo na yung dalaga ay magbabat mitzvah. Wala namang sinabi, pero mabuti siyang tradisyon, pwede nating tularan. Bakit hindi? Alam mo, pumunta ako sa Cubao. Meron namimigay ng flyers. Pinipilit ako talaga. Uy, may service kami ngayon. Mag-iisimula na, oh. 8:30 na, alas 8, magsimula natin po kayo. Panagbigyan ko kaya. Ang laki ng Ark of the Covenant. Ang laki. Kasing laki niya, no? Lahat yan. Tapos meron pa silang Hanukkah. Church na. Alam mo yung Hanukkah? Yung siyam na kandelabra? Yun ba yung biblical? Hindi po yung biblical. Ang biblical ay yung 7. Oh. Binisita ko yung ibang Messianic sa Cebu. Ang naka-display, Hanukkah. Sabi ko, nasaan na yung menorah? Sinermon ko. Nakita mo? Lahat ng sinusunod nyo, tradisyon. Sunod-sunod kayo, ang pahaba ng balbas, ang haba-haba. Ngayon, takot na sa iyo yung mga Kristiyano. Makita pala yung anino mo, nawag kayo dyan. Wala akong madala. Tapos nagtataka ka, ba't wala akong nadadala? Yung itsura mo eh. Nakakatakot ka eh. Ano sinabi ni Paul? Sa mga Gentile, nagiging parang Gentile ako. Sa mga Hudyo, nagiging parang Hudyo ako. Para ma-win ko silang lahat. Kaya si Brother Ike, pag sa church, mag-aahit. Ahit Ruby. O, tingnan nyo, malinis ako ha. I'm a Christian. Pag pupunta tayo sa Israel, Brother Marvin, magpapabigote ba tayo? Magpapabigote tayo. Nandun ka sa lugar nila eh. Iba-ibang topic yun ha. Dito tayo sa Galacia tayo. So, ang stand po ng Messianic is Paul kept the Torah from a Messianic perspective. Against siya sa mga false doctrine ng mga Pariseo, like circumcision by conversion. Ibig sabihin, hindi na tayo kailangan umanib pa sa reliyon. Kaya minsan may tanong, alam niyo ba, marami akong tinanggihan ng mga pastor, yung mga nagtura, tapos lalapit sa akin, Pastor Ike, pwede ba magpaanib na lang kami sa inyo? Ang bilis ng sagot ko, wag. Sa isip-isip ko, problema ka lang. Anticipate ko na eh. Problema ka lang. Bakit? Sabi ko, didirekta ka na. I will just guide you in the proper teachings. Pag may tura ka na,
Ang mag-bless sa'yo yung Torah. Ang magpapaliwanag sa iyo ng dilat ng mata mo sa katotohanan, yung Torah. Igagay lang ako. Ngayon, aanib ka. Minsan, may ganun. Pwede ba, kung ano yung grupo mo sa Manila, siya na rin yung dala kong grupo, ang bilis ng sagot ko, wag! Sa isip-isip, ano? Problema ka lang. Bakit? Sabi ko, hindi mo na kailangan umanib. Hindi ka na kailangan sumama sa sekta organisasyon. Basta may Yeshua ka, may Torah ka, sapat na po yun. Kahit saan ka lupalop ng mundo pupunta, pwede ka mag-worship sa Elohim in spirit and in truth. Pagbalik ba ni Yeshua sa Millennial Kingdom, tatanungin niya, Brother Ike, nasaan yung rehistro mo? Expire na yata yun. 2007 mo pa nirehistro yun eh. Messiah, the Living Torah Center. Hanapin ba ni Yeshua yun? Mayroon ka bang mayor's permit? Hanapin pa ba yun? Ang hanapin niya sa'yo, yung mabubuting gawa. Ano yung ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa iyong kaalaman at karunungan? Di ba yung parable ng servant? Binigyan siya ng 5 talento. Pagbalik ni Yeshua, ginawa niyang 10. Yung isa, bandang huli, pinagkatiwala siya ng 10 talento. Sabi niya, tinago ko kasi natatakot ako. Anong sinabi ni Yeshua? Ikaw ay wicked servant. Gagapusin niya, itatapon sa lugar ng suffering. Ayun, ano yung suffering? Ha? Ibig sabihin, Yahweh expected us to parang investment na bunga, magbubunga, na fruits. Magkikita yung bunga sa atin. Yun ang importante. Okay. Brother Ike, sa tagal kong nagtura, wala akong bunga. Paano yan? May good news ako sa iyo, kapatid. Sinong ganyan dito? Wala akong bunga. Dalawang klase yung bunga eh. Individual bunga, tsaka yung corporate na bunga. Lahat ng bunga ko sa Torah, damay ka. That's a good news. Damay-damay kasi sa Torah yan eh. Kasi, di ba, pag nag-festival, corporate yan. Corporate, ibig sabihin, yung corporate blessing yan. Kumbaga, interdependent yan. Nung Israel, tinawag mula sa Egypt, sila po ay corporate ang kanyang kaligtasan. Regardless kung ano yung ginawa mo. Dahil, kaya nga, ang tawag niyan ay unity. Kaya, ang Torah ay hindi mo pwedeng gawin kung mag-isa ka lang. Torah has to have a community. So, may community. Ito, actually, semi-community ito eh. Pero yung tunay na community, yung nandun na tayo nakatira sa isang lugar. Kailan mangyari? Bili ko lang. Okay. So, ito na po yung main pinaka-issue sa Book of Galatians. Gentiles who accepted Yeshua, they need to be circumcised to be saved. Ano ibig sabihin ng circumcised? Conversion to Judaism. Yun ang hindi naintindihan ng mga Christian. Akala nila yung ordinaryo lang pagtutuli. Mga Pariseo, yung kalaban ni Paul sa Galatia, katulad niya, kailangan itutuli yan. Ito, dala-dala na namin ng kutsilyo, bagong hasa. Ay, may kasamang bayabas na dito. Pila na kayo.
Hindi kayo maliligtas kung hindi kayo belong sa reliyon ng Judaism. Yun yung false gospel. Yun yung sinasabi niya, wala nang ibang ebanghelyo maliban sa itinuro ko sa inyo. Kung meron man, yan po, kahit anghel pa ang nagdala niyan, ay makikirse kayong lahat yan. Ibig sabihin, wala nang ganon mga conversion pa sa reliyon, mga kapatid. You are circumcised in your heart when you receive Yeshua, the Jew. You are a Jew inside. Yun yung malalim doon. So, maliwanag. So, pag nagbautismo tayo, hindi para umanib sa Messiah the Living Torah Center. Reliyon na naman yon. Tingnan mo sa ibang grupo. Ang unang tanong, Brad, nagpabautismo ko na ba? Ayan mo yung mga ganon. Bautismado ka na ba? Anong ibig sabihin nun? Hindi ka pwede maging kasapi namin kung hindi ka. Nakita nyo? Yung mindset? Yun yung ayaw ni Paul. Bakit? Hindi ba sapat si Yeshua ang kaligtasan na tinanggap ko? Yun yung tunay na gospel, mga kapatid. Umaasa ka talaga sa ginawa ni Yeshua sa Kalbaryo. Kung uunahin mo kung ano man, circumcision or works of the law, you are twisting. Parang ganun ba? May nagpaliwanag sa akin, Brother Dencio, yung mekaniko. Sabi niya, yung mekaniko kasi, sir, ganito yan eh. Dapat dumaan ka sa step A, B, C, D, E, F, G. Ngayon, kung ang mekaniko, inumpisahan niya D, E, F, G agad, nalagtawan niya yung basic A, B, C, D, diyan nasisira yung ibang mga pyesa. Dapat umpisahan mo sa A, B, C, D, E, F, G. So, hindi pwedeng, kumbaga, lahat po ay nakabase, again. So, matutuwa ang mga Christian sa akin sa ginawa ni Yeshua. Jesus only saved. Nakita mo yun sa mga billboard? Jesus reigns. Pinagmapalaki ng buong Kristyanismo, si Jesus, si Jesus, si Jesus, Jesus. Tama po yun. Ang pagkatapos nun, ang tanong, paano ka maging katulad ni Jesus? Si Jesus ba kumain ng baboy? O, ba't ikaw kumakain? Hindi ka katulad ni Jesus. Si Jesus ba nagse-celebrate ng Sabat? Yes. Ba't hindi ka nag-celebrate? Nakita mo? Hindi na sila kapareho. Si Jesus ba nagse-celebrate ng festival? Tuwing festival, nasa Jerusalem siya, nagse-celebrate. Naglakad ng 60 kilometers. At nanghiram lang ng donkey. Pwedeng pahiram ng donkey service. Sa paron niya yung Rusi. Motor. Si Jesus ba nagtuturo ng Torah? Yes. Ba't ikaw hindi? O, nakita mo? Kasi iba yung Jesus na nakilala mo. See, it's tawangan identity crisis, misidentity. Ito po yung shocking, mga kapatid. Kaya hindi ako makatulog hanggat hindi ako mangaral. Bakit? Naawa ako. Pero kung palagi nila, sabi ko, pag palagi ako tatanggihan, tatapusin ko na yan. O may tumatanggap pa eh. Okay pa, ibig sabihin, okay pa. Yun ang deal namin ng alihim eh. Hanggat may tumatanggap, tuloy-tuloy ko yung pangaraw. Pero pag sila na mismo yung ayaw ko na rin sa'yo. Diba? O, pero, sabi nga ni Paul, magpahaba kayo ng pasensya. Pahaba ng pasensya to. So we are
not saved by works, but saved by faith in Yeshua. Again, no longer need to be circumcised to be saved. You no longer need to join Israel's religion to become accepted in the sight of God. Kasi sinasabi ng mga Pariseo, hindi ka belong kung sure ka na ba? Sure na. Sure ka na ba sa kaligtasan mo, Father? Ako sure na. Hindi kayo sure na salvation pag hindi kayo umanib sa amin. Ayun yung false gospel. Alam nyo yung spirito ng reliyon? Di ba ganyan? Pag hindi ka umanib sa aming iglesia, ikaw ay walang kaligtasan. Pag hindi ka bautismado sa aming simbahan, ay wala ka. Nakita nyo? Membership ng reliyon. Dadaan kayo sa akin ang inyong kaluluwa. Walang maliligtas kung hindi kayo dadaan sa akin. Ako ang namamay-ari ng inyong kaluluwa. Pati ang buong mundo akin. Iyon ang matindi na. Blasphemy na yun. Mga kapatid, si Yeshua at the end of the day, ang binayad niya para sa iyo pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. Susunod na lang yung Torah. If you love me, keep my commandments. This is eternal life, to know Him. Yun eh. So, ang tawag ni Pablo yun, a different gospel. Yan. So, maliwanag na yan, ha? Yun ang context sa Book of Galatia. Wala pa tayo sa chapter 2, ha? Introduction pa lang ito. O, 5:42 na. Qualification pa lang ni Pablo ang in-explain ko sa inyo. So, sigurado ako, maging part 2, part 3, part 4 pa to. Sabi ni Paul, Galatians 1:6, I am astonished that you are so quickly deserting Him who had called you in the grace of Messiah and are turning to a different gospel. Ano yung different gospel? Dapat memorize ko na ito, ha? Salvation is converting to Jewish religion. Salvation is by works. Conversion by circumcision. Being a part of the Jewish people. Kailangan ko pa ba magpa-apply sa Israel ng citizenship? O meron na tayong spiritual passport? Ha? Sino may passport sa Jerusalem? Ayun lang. Sabi ni Pablo, you are citizens and members of the family of Yahweh when you believe in Yeshua. Wow! Dati, hindi kayo kasama kabilang sa Commonwealth ng Israel. Ngayon, sa pamagitan niya, sa pamagitan ng kanyang dugo, ikaw ay pinalapit. Kasi dati kang malayo eh. Ang statement niya, yung dating walang kinalaman sa covenant, ay biglang nagkaroon ng involvement. Yun yung tinawag ni Pablo, the mystery of the Gentiles. That you are fellow heirs of God's promises. Tagapagmana. Alam mo, maraming hindi nakaintindi dyan. Kasi dapat ang Israel ang nangunguna magtuturo tungkol sa Messiah in the Torah. Sa ngayon kasi, sila yung nakalimot, kaya tuloy, instead of being the light, napundi yung ilaw. Pero,
Eh, sabi ni Paul, may natitirang remnants. Remnants. Mga bilang konti-konti lang, nakat mga totohanan. Ito yung messianic movement, mga kapatid. Kulto ba to? Ha? Kulto ba tayo? So ito yung sinasabi ni Paul. You are Israel through faith. You are justified by faith, sanctified by the Torah. Circumcision does not save you. I don't need an Israeli citizenship. My citizenship is in heaven. Pero ang inheritance ko, here on earth. Yun ang maliwanag. Kasi ang intindi ng Christian, may sinabi sa Ephesians, our citizenship is in heaven. Kaya nasa isip ng Kristyano, kung citizenship ko, heaven, eh doon ako titira. Ang Biblia, mga very tricky minsan eh. Kaya doon yung citizenship mo, kasi yun ang doon galing ng Diyos, ang Elohim. Pero yung binigay niya sa tao, hindi po heaven. In fact, heaven will count down here on earth. Dito sa earth. Saan ba i-practice ang Torah? Sa heaven po ba? Dito po sa earth. Alam mo yung Torah, gobyerno yun, batas ng konstitusyon ng kaharian ng Diyos yun. Kung isa-isahin na natin ng Torah, yung mitzvot, yun po yung sistema ng kanyang kaharian, gobyerno. The government shall be upon his shoulders. Sa ngayon, si Yeshua came for the first time, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Diba? He was the suffering servant, Ben Yosef. He died and rose again. Pero pagbalik niya po, King of Kings. King of Kings na po siya. Yung hari. May hari ba na walang batas? Hari ng sablay po yun. Yung mga walang batas. May kaharian bang walang batas? Kaya po, meron pong revelation yan kung talking about the end times. Actually Marvin, ako hindi ko talaga forte yung end times. Kumbaga, hindi ko hilig talaga yung kasi may pagka-speculative kasi ang end times. Pero I would acknowledge na yung shinare sa atin ni Brother Tim na yung huling empire na darating dito sa mundo after, di ba ngayon ang makapangyarihan empire ay the Western Empire? Ang huling empire is the one world religion. The combination of all religion. Ayun, medyo malalim na yun. I don't want to be, magbukang Pero, let's say na lang, si Brother Ike, ang pinopromote ko ay Torah observance. Yun na lang. Yun po ang nire-represent ko. No? So, I believe in the Torah and the prophets. I believe in the patterns of the Torah. I believe in the coming of the Messiah. I believe in the resurrection of the dead. I believe in the millennial kingdom. I believe that the Torah will be the constitution of the coming millennial kingdom. And we are now just practicing it because we are entering in a few years that realm of reality. Yan po ang pinopromo natin. Aanib ka? No need. Hindi na kailangan po. It's a covenant relationship. I assume lahat tayo ng lalaki dito ay tuli. May hindi tuli dito, wag ka as magkamay ha, kasi magdala ako ng ng anesthesia next Sabbath. Lahat ng Pilipino halos tuli.
Because that means you are an Abrahamic members of the covenant of Abraham. You are naturally an heir to the promises. Ang kulang na lang sa'yo talaga, Torah, para maging tunay ka na anak ni yun. I think meron pong teaching si Brother Alvin na in-upload ko sa internet, no? Yung the gospel in our inheritance. Yeah, meron. The gospel in inheritance. Pamana. Yung pamana. Yun yung Torah, yung pamana mo kasama yun. Yung Torah, yun yung deed. Yun yung legal document na hawak mo that makes you a recipient of all the promises of Elohim. Kaya, insya mga kapatid, kaya ka nagtotora, it's because you are a loyal citizen of the kingdom. And you want to live a blessed life. Yes. Kaya ka nagsasyabat kasi you want to be a loyal. Yun ang utos ng hari, di susunod. And besides, the Shabbat was made for men. It's for your own good. Oh. Anong sabi? Fifth commandment. If you honor your father and your mother, you will live long in the land. Hahaba ang buhay mo. Sino bang makinabang dyan? Ikaw din. Kung nagpapahinga ka on the Sabbath day, sino bang kaninong kalusugan? Alam niyo po ba, pag nandito ako sa Binayoyo, rested na rested ako. Bakit? Ang service natin alas 3. Kasi, kung hindi ako matulog on Sabbath morning, mga tanghali, hindi kumpleto yung rest ko. Kasi workaholic ako eh. Pag Sunday to Friday, tanong nyo si Floren, hindi ako yung tipong walang ginagawa, marami po akong ginagawa. Kaya kulang pa nga yung rest ko eh. Kaya I have to rest. Just imagine kung walang Sabbath. Diba? Meron ako, may color TV na. So rest, kailangan mo talaga mag-rest. And besides, maraming prophecy po yun yung Shabbat rest, no? You will not enter my rest, sabi ng Book of Hebrews. Huwag kayo magmatigas ang ulo. Nakatulad nila, they will not enter my rest. Amen. So, this is just the first part of the series I am working on, the book of Galatians. This will, I believe, will continue until next week. Kayo po tayo lahat. And this will be uploaded mamaya sa YouTube channel ko, Brother Ike. Oh. So, my Facebook is Ike Macias, Azayon, yung Facebook ko. So, may I call on Brother Chris for our Aaronic benedictions. Ay, by the way mga kapatid, sinabi ko po sa inyo, di ba, I visited 8 Messianic congregation 2 weeks ago. Nakita ko po, sila po ay nagpapatira pa pag nagsishima. Ako po ay napahiya sa sarili. Akala ko magaling na ako ng Torah teacher. Na ako'y lumuluhod pag nagsisima. Nung nakita ko sila, dumadapa. Mga babae lahat, nangadapa mga bata. Mga bata kumakanta ng mga papuring awit, mga babae kumakanta. Sabi ko, ang Binayoyo, nakakahiya. Kung ikumpara ko, malayo. Mas spiritual po sila. Bumili na po ako ng aking, hindi po ito flying carpet, ha? Ano po? Yan, no? Yan. Para pag nagduhot. Ano lang yan, yung paper cloth. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Yahweh, Echad, Baruch, Shem Kipot, Malkuto, Leolam Ba'e, Hallelujah. Ganun ko sila before and after the service. So, in my personal prayer ngayon, ito yung nabili ko sa Lazada, 90 pesos. Paper cloth, no? Paper Okay. cloth. Para hindi
madumihan yung ano mo. Kasi alam mo yung gano'n, sa Roma yan eh. Roman, ano yan, meaning yan eh. Di ba sa Katoliko, ganun tayo? Wala nang ibig sabihin yan eh. So, I suggest, tingnan ko yung mataas ang plate dito. Yung talagang gusto maging worshiper ni ano yun. Sino magdala ng kanilang, ang tawag nito, yung ano to? Yung para hindi kayo madumihan. Kasi ang problema lang naman, yung madumihan ka eh. Oo. Pwede nyo idali yung ganito nyo, tapos iwan nyo dito, tapos isusulat nyo sa ipangalan nyo sa likod. O kung wala talaga, karton na lang. Sako, pwede. Sabi naman yun, parang tipid naman. Kaya nasa atin, 90 pesos lang yun. Oh. Kasi iba yung feeling eh, parang mas makapit eh. Kapit yung... Tsaka powerful yan mga kapatid. Powerful yan. Lalo na may nagpe-persecute sa'yo. Powerful yan. Pag si Yahweh na yung kasama mo, magtatagumpay tayo. Amen. Shabbat shalom po sa lahat. See you next week.